Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So una nating pag-usapan itong kapanapanabik at dapat nating abangan sa Itbulaga na kung saan ang bibida po ay mga bata. Siguro ito yung mga top 5 na nakapasok doon sa Barangay Cinema Child Star of the Year. So, hindi man sila pinalad maging Child Star of the Year, no, dahil isa lang po ang pinili ng Itbulaga, pero makakasama naman sila sa project ng Itbulaga. Ito daw ay pagbibidahan ng mga bata. So, exciting to mga Kadabar Kads. Kaya naman, abangan natin yan. Okay? Samantalang, ang MTRCB po, na kung saan ay chairwoman ng anak ni Tito Sen, ay merong inamin sa publiko. So, ano ba yan? Ayon dito, inamin ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB na kahit marami po ang nagrereklamo, wala sa mandato nila na mag-regulate ng mga online content. Sinabi ito ni MTRCB Chair Lala Soto Antonio sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance tungkol sa panukalang 2025 budget ng ahensya. It is impossible to regulate all this online curated content platform services. We cannot review, classify each and every material before it is exhibited on the screen. Saad po ito ni Soto Antonio. First, it is not within our mandate. It is not within our purview. Dagdag pa niya. Paliwanag pa ni MTRCB Executive Director Roberto Diciembre, wala pa namang internet during in 1985 when PD 1986 was created. So hindi pa namin jurisdiction yung online. At isa pa, napakalawak po ng online, napakalawak po ng social media platform. 'Di ba? So ang gagawin dapat dito ng MTRCB, makipag-ugnayan sila, 'di ba, sa mismong may-ari po ng mga platform na 'yan at yung mga ipinapasok na content doon ay iba na, 'di ba? Kung hindi ito maganda sa mga kabataan, yun dapat yun, 'di ba? Hindi po sakop talaga ng MTRCB 'yan. Ang sakop lang ng MTRCB ay yung mga napapanood po sa telebisyon. Kaya nga MTRCB, Movie and Television and Classification Board, 'di ba? Hindi kasama doon yung internet, yung Facebook, yung YouTube, yung Twitter, yung Instagram. Labas po ang MTRCB dyan at ang dapat pong kausapin, no, ng ating mga politiko kung gusto po nilang maban yung mga ganyang video na kumakalat dito po sa Facebook ay yung mismong may-ari, no, ng mga social media platform dahil sila po ang may control nun. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging malaking announcement po nitong si Bossing Vic Soto kanina dyan sa Itbulaga. Actually, nagulat din po ang marami dito nang mapakinggan po nila ito. Hindi po nila lubos akalain na meron pala ulit, no? Meron pala ulit. Ano ba yan? Sabi kasi dito, Bossing Vic Plenex panganganak po ni Christine. Proud na Plenex ni Vic Soto sa live episode ng Itbulaga ngayong Miyerkules. So kanina po yan, ang pagsilang panganganak ng kanyang manugang na si Christine Hermosa Soto. Ayan, may bago nga pong apo si Bossing Vic na sobrang ikinatuwa niya. Bago magsimula ang segment na Sugod Bahay mga kapatid, ay nagpaabot ng congratulations si Bossing Vic sa mag-asawang Oyo Soto at Christine. Another bouncing baby boy ang iniluwal ni Tin. Bale, ito na ang pang-anim na anak nila ni Oyo. Biro nga ni Bossing Vic, balak raw magtayo ng isang football team ng anak niyang si Oyo at hindi raw basketball team. 5 lang kasi ang players ng basketball, naka-anim na si Oyo kaya football team na raw ang gusto nitong itayo. Humahabol si Oyo kay Gian, ano? Kasi si Gian, ang dami din po nilang anak, 'di ba? Plenex ko po sa inyo 'yon. At nakita nyo doon, ang dami nila magkakasunod, 'di ba? Ang bibilis nilang lumaki. Dagdag naman ni former Senate President Tito Soto, si Quezon City Vice Mayor Gian Soto,
ang nag-iisang anak na lalaki ni Tito Sen ang tinutukoy nito na hinahabol daw ng pinsang si Oyo. So congratulations po no dito kay Oyo and syempre kay Christine sa new baby boy nila. So grabe 'di ba, ang dami na po palang anak nitong si Christine Hermosa. So talaga nagpaparami po ng angkan ang Soto. Tama 'yan ano? As long as kaya mo namang buhayin yung mga anak na 'yan, why not? 'Di ba? Walang masamang marami yung anak. Ang masama lang ay kung anak ka ng anak tapos hindi mo kayang buhayin, tapos ang magsasuffer ay yung bata. So ang kawawa sa huli, syempre yung bata, 'di ba? Pero kung ikay mayaman, kayang-kaya mong buhayin yang 6 na batang 'yan, di go, kayang-kayang paaralin, go. Kaya no problem dito po kay Oyo Soto at sa iba pang mga anak ni Tito Sen, no? And syempre, sa anak po ni Bossing Vic Soto. So again, congratulations. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang noontime show na kung saan ay may issue no at viral po ito ngayon. So nagingit-ngit po sa galit di umano itong fandom no, isang fandom sa isang segment po ng It's Showtime. So meron nga pong open letter dito para po kay It's Showtime ano, and nabasa ko lang ito sa isang page. Sabi dito, Dear It's Showtime staff and management, kilalanin kung sino si SB19 Stel. Bulag ba ang mga staff ninyo? We don't know ano basis nyo sa pag-audition for this segment. So, di ba wala namang audition na nangyari kasi mismong ABS-CBN naman po yung nag-alok or nag-offer dito sa contestant nila, di ba? Naka-look alike nitong isang SB19 na member nila. Sabi dito, we love It's Showtime pero alam nyo, kawawa ang tao who act on behalf of Stel, even name ni Stel of SB19 kung paano pagtawanan ng mga manonood ng audience nyo. I hope we should stop this kind of manipulative act, maging considerate tayo sa feeling ng tao or sa feelings ng tao. Masakit sa family ng tao ang nangyari. Kung sino man yang nag-audition master dyan sa loob for Kalokalike segment, kumain ka mo ng kalabasa para luminaw ang mata. So ulitin ko lamang po, hindi po nagpa-audition, sinabi na po yan noong contestant na mismong ABS po ang nag-alok sa kanya ng offer na sumalang dito sa ka-look-alike. Ibig sabihin, mismong yung management ang nag-offer sa kanya na nakita nila siguro nakamukha po ni Stel ng SB19 itong ka-look-alike. Kaya inoperan po nila. Sabi pa po dito, kawawa ang tao lalo na sa COMSEC, grabe ang panlalait na nangyayari. Alam nyo naman, madaming mapanghusga na mga Pinoy, sana wag nyong itolerate yung ganyang maging responsable. Sana ang lahat. So ayan, para daw ito sa It's Showtime, no? And sana nabasa po ito ng staff and the management ng sa ganon ay malaman nila kung ano po ang opinyon ng taong bayan sa kanilang ka-look-alike segment. And meron pa nga po dyang nagpapasuspinde at sana daw ay makancel na ang show or yung segment ng It's Showtime. So yan po yung mga komento po nila. Ipiplex ko na lang sa mga screen po ninyo kasi baka sabihin ng iba na gumagawa tayo ng kwento. Ayan po ang katunayan, ano? Nabasa ko lang yan sa online.